for us Perfect. now. Yo, what up? What's up guys? Kumusta ang lahat? When I blame you for the things that weigh me down. 'Cause in the echo of your silence, I only hear what's best for me. Yeah, in the echo of your silence, I'm thinking more of Mag 1 year na rin pala or mag 12 months na rin pala sa akin tong signature ko. Itong Visa signature. Kung naka-gold Mastercard kayo from BPI, tapos nag-iisip kayo ng mag-upgrade sa signature. Kung galing naman kayo sa ibang travel cards and you are wondering if maganda bang kumuha ng Visa signature from BPI, yan, masasagot ko rin. So dahil hindi ako affiliated sa kanila, I can say whatever I want na objective naman syempre based sa sarili kong experience. Ayaw kong i-end yung video sa cons, kaya pag-uusapan muna natin yung mga cons and then mag-proceed tayo dun sa mga naging benefits sa akin ng card. So ayoko na sayangan yung oras nyo. So simulan muna natin sa hindi maganda or hindi ko nagustuhan for the past 12 months. I mentioned this sa first review ko na hindi ko talaga gusto how expensive the annual fee is tapos compared dun sa benefit na nakukuha nyo from the card. Ang annual fee nito ay 5,500 and you really need to spend 1.3 million pesos para ma-waive yung annual fee automatically. Pangalawang ayaw ko sa card na to ay, again, sabi ko nga sa inyo, napaka-underwhelming nung features niya para sa isang travel card. Like, for example, hindi automatic na nag-earn kayo ng mile. So, additional sa part na yan ay, until now, wala pa rin, hindi pa rin sila nag-update ng mga lounges nila. Ang available lounge pa rin, local lounge, ay PAGS. Yeah, yung PAGS kasi crowded lagi yan kasi nga halos lahat ng bank affiliated sa PAGS. So itong card na to ay hindi affiliated sa A-Lounge or Marhaba. Isa lang talaga. Bihiraan yung matimingan na walang tao sa PAGS. Yung susunod na ayaw ko ay parang ano lang naman, nitpick lang naman. Pero yung quality mismo ng card niya ay hindi maganda. Sobrang nipis niya at kung papapansin ninyo, no, isang taon pa lang siya sa akin, halos matutuklap na tong sa taas na part na to. Nakakainis na, syempre, malilabel siya as a premium card, pero napakapangit ng quality ng physical card na to. Sana man lang nag-effort sila na bigyan ng magandang quality yung card, hindi yung sobrang pangit na plastic. I think na-mention ko din ata to sa previous reviews ko. Mas makapal pa nga yung sa Union Bank na entry level compared dito. Kung mag-update man yung BPI signature, ito sana yung bigyan nila ng pansin ka. Ito pa, i-improve nila yung mga quality ng card, like yung physical card. So, doon lang, no, mapapansin nyo, hindi masyadong, wala akong masyadong negative feedback pagdating sa card. Mga slight improvement, mga slight complaints lang naman. Let's move along sa mga bagay na nagustuhan ko sa card na to. So, hindi ko naman nagagamit yung madness limit. Kaya lang nung bumili ako ng Mac Studio recently, sabi nung cashier, kung gusto ko daw ng buy now, pay later. So, I was wondering kung ano yung buy now, pay later. Yung pala yung madness limit. So, ang style pala ng madness limit is you can set kung kailan kayo unang magbabayad. You have like 2 to 3 months, maximum ng 3 months. So, kunwari, binili mo yung product ngayon, yung installment, tapos 12 months. Yung first month, hindi papasok ngayon. Pwede nyo iset siya after 2 or 3 months. Hindi ko naman kailangan na gawin yon pero mas na-curious lang ako. Sabi ko, oo nga no, let's see kung pwede kong isama to sa vlog ko. So yun na yung nangyari. Nung bumili ako, sinet siya for 3 months I believe. Yung first payment niya, papasok I think around January. Saan papasok yung benefit ng mga nag-madness limit, for example? Nag-work from home kayo or may business kayo na kailangan ninyo maglabas ng pera pero wala pa kayong like available cash in your hand, right? So yung mga ganong situation, at least nagagamit nyo na yung gadget or whatever kung ano man yung binili ninyo na pagkakakitaan nyo na, tsaka pa lang papasok yung first payment. Which is, yun yung nangyayari sa case ko, napapakinabangan ko siya sa video editing, sa work, kumbaga sumasahod ako. So sahod muna ako ng 3 months bago pumasok yung first payment. So yung mga ganong klaseng kasimpleng bagay na doon ko nakikita yung benefit talaga ng credit card. And yung kagandahan ng madness limit. Next, dahil nga yung BPI ay I think the second largest bank in the Philippines.
Yung affiliation nila is madami-dami. So marami kayong makakakuha ng mga discount or magagandang promos. Compare sa ibang credit card company. So dahil sabi ko nga sa inyo kanina, bumili ako ng Mac Studio. The price was 144,000, yun yung retail price nila. Pero nakuha ko ng 129,000, almost 130,000, tapos installment pa. Technically, yung Mac Studio yung magbabayad sa sarili niya. Pangatlong pros, BPI rewards ko, napakonvert ko siya sa Go Rewards. May separate ako video niyan na sinabi ko mas maganda kung papakonvert natin sa Go Rewards kasi 1:1. And yung 25,000 points ng BPI, 5,000 pesos yun or 5,000 points sa Go Rewards. Nakapagpa-convert ako ng 10,000. Tapos next month, magpapa-convert ulit ako ng another 5,000. So, yun yung ginagawa ko. Ginagamit ko siya sa grocery. Yun, another benefit ng BPI para sa akin is nagagamit ko siya pag nag-transfer ako ng pera from Philippines to Japan, dito sa Japan. Ang ginagamit ko ay Wise. So, basically from my signature to Wise to bank account dito sa Japan. So, dahil every month ko naman siyang ginagawa, nakakakuha ko ng points doon. Medyo expensive lang siya ng konti. Yung conversion niya at yung mga fees ng siguro 1,000 pesos compare sa debit card. Pero okay na yon kasi nga at least hindi na-expose yung debit card ko. Secondly, nag-earn ako ng points. Tapos yung points na yun, napapa-convert ko into Go Rewards. Plus, maganda rin siya sa credit history. Last benefit, ito yung pinaka parang surprising sa akin. Nagsimula ako sa 300,000 na credit limit nung January nung nakuha ko yung signature, no? Right now, nasa 968,000 na siya yung credit limit niya. Tapos yung Madness limit, 300,000. Basically, kung pagkasamahin nyo yung dalawa na yan, halos 1.2, 1.3 million pesos na yung credit limit nung signature ko in just 12 months, which is crazy. So yan lang yung update ko sa BPI Signature. Sana na-enjoy nyo itong content to. If you have any questions about this card or any suggestion na gusto nyong marinig from me, comment nyo lang sa comment section below. You have a great day, guys. Bye-bye.